sounds of heaven, like the sounds of many waters, like the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation raise their voice to make His glory known, singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Oh yes, Lord, you are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, let's sing holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow to receive, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's hear the sound of heaven. Can you hear the sounds of heaven? Like the sound of many waters, like the sound of worship coming from the throne. Oh, hear our worship to you, God. There are cries of adoration as men from every nation raise their voice to make His glory known, singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, Lord, you are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Let's sing holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Hear our prayers, hear adoration, Lord. Holy, holy, forever you, Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Just the people of God sing holy, holy, holy. You are holy, O God. Come on, sing your praises to God. Holy, oh yes, Lord, you're holy.
the Lord God Almighty reigns in this place. Come on, continue to adore Him. For the Lord God Almighty reigns. Oh, we adore you, O God. For the Lord God Almighty reigns. For the last time, let's sing hallelujah. Oh, we adore you, God. You are worthy of all praises, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Oo, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, dakilang Diyos. Karapat-dapat kang sambahin. Salamat po, Banal na Espiritu. Muli, ipinaranas mo po sa amin ang iyong presensya. Salamat po sa araw na ito, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O God. Ikaw ay karapat-dapat na sambahin namin, O God. Ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito. Wala kaming ibang nais sa umagang ito, Panginoon, kundi ang presensya mo ay aming maranasan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil kami po'y ligtas, maayos, Panginoon, na nakarating dito, Panginoon, sa iyong gawain, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Gawin mo pong matabang puso ang aming mga puso sa umagang ito na taniman ng iyong salita. Walang matatapon, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po si Pastora Evelyn na gagamitin mo po sa umagang ito, God. Let your anointing flow, O God, be upon her in the name of Jesus. Tanging nais mo lamang po ang ilalabas ng kanyang bibig. At ang iyong mga salita na papakinggan po namin ngayong umagang ito ay tatanim sa aming mga puso. Ito'y lalago, Panginoon, at magagamit namin, O God, sa aming mga buhay. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord. Ano man po yung mga karumihan na nasa aming mga puso, patawarin mo po kami, Lord God. Malaya kang kumilo sa aming mga buhay sa umagang ito. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi mo pinagpala, Panginoon. Lahat ng may sakit ay lalabas, Lord, na pinagaling mo na, Panginoon. Lahat na may wasak at magulong relasyon sa pamilya, lalabas, Panginoon, na inayos mo na. At lahat, Panginoon, ng may problema sa pinansyal, O God, lalabas, Panginoon, na pinagpala mo, Lord God. Salamat, Lord, sa bukas na langit sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Malayang-malaya naming tatanggapin ang mga pagpapala mo. Ang iyong mga salita, O God, ay tatanggapin namin ng buong buo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Maghari ka sa aming mga buhay, maghari ka sa aming mga puso. Sa ipo lamang namin inaalay ang lahat ng papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Jesus, sa banal na Espiritu Santo. Let us welcome the presence of the Lord in this place. Indeed, Lord, you are holy, 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 holy in this place, oh God. And we acknowledge your very presence in our midst. You are the one we need this morning, oh God. Father in heaven, hindi lang po mga business people ang naririto, kung hindi mga worshipers, oh God. They love to worship you in spirit and in truth. And we are standing before you to honor you, Lord. Kaya naman, patuloy po kayong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Patuloy po kayong mangusap. Ang inyong mayamang kapahayagan, Panginoon, mga bagong kapahayagan, ang ipahayag mo sa buhay ng bawat isa sa amin, habang ang aming mga puso ay sumasamba at nagpupuri sa inyo. And I believe, Lord, you are going to bless these people, Lord, bountifully, O God, at ang iyong mayamang grasya ang ipaparanas mo sa bawat isa sa amin. Anoint us today, Lord, with fresh oil from the throne. Anoint our minds, our hearts, O God, na paglalagyan, pagtataniman ng iyong mga salita at ang iyong kapahayagan ay malayang makapangusap sa inyong mga piniling anak sa lugar na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Makakaupo na po ang bawat isa. Isang pribileyo po na makapangaral ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. At ang Businessman Worship Service ay patunay na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil nung mga nakaraan po, di po ba ang meron tayo ay General Worship Service, pero ngayon meron na pong Businessman Worship Service. Palakpakan po natin ang Panginoon. Indeed na ang mensahe po para sa araw na ito ay itinalaga ng ating Panginoon dahil nagpe-pray po ako na ano po yung mensahe na nais nyo pong ibigay sa inyong mga anak, sa mga business people ng JIL Santa Maria. At ito po ang nilagay ng Diyos sa aking puso. Ang katuruan po ay pinamagatang Divine Increase, Divine Expansion. Sabihin nga po nating lahat, Divine Increase, Divine Expansion. At naniniwala po ako na hindi lang ito magiging isang katuruan, kung hindi ito po ay nais ng Diyos na lakaran ng bawat isa sa atin. Na whole year round, mula sa araw na ito at sa darating pang mga araw, ay lakaran po natin ang nais ng Diyos na paglago at paglawak. Kagaya ng kanyang ministeryo,
Totoo ang sinabi ng salita ng Diyos, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kung bakit po nagpa-prosper ang mga gawain ng Panginoon at may iba't ibang services na po tayo sa iba't ibang barangay ng bayan ng Santa Maria. At yun pong lahat ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa inyo. Kaya nais ko po na ibahagi sa inyo ang katuruan na ito, divine increase, divine expansion. Do you believe na ang Diyos, kahit na ang dami nating pinagdadaanan sa panahon na ito, alam ko yung iba sa inyo, dinaanan ninyo yung failure. Meron po bang dumaan sa failure? Meron po bang dumaan sa mga testing ng buhay? Pero lahat ng yon, kung titignan natin, in the end, God is creating an awesome testimonies in our lives. Lahat pong yon ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para nang sa ganon makalikha siya ng mga kamangha-manghang mga patotoo sa ating mga buhay. Kaya simulan po natin ang ating pag-aaral. Introduction, divine expansion means God making room for you to become bigger. Nais ng Diyos na hindi ka lang manatili sa iyong kalalagayan ngayon, kung hindi nais ng Panginoon para maranasan mo yung divine increase and expansion. God wants you to see, or He wants you to become bigger and bigger more than ever before. Kaya pwede po ba nasabihin ninyo sa inyong mga katabi, hindi ka pang hanggang dyan lang. Parang dadalawa lang ho yata yung nandito. May gustong gawin ang Diyos na malaki at dakilang bagay sa iyong buhay. Mahirap minsan paniwalaan, lalo na kapag wala pa sa iyong harapan. Kaya nga tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng salita na tinatawag na pananampalataya. Malakas po, sabihin natin, pananampalataya. Meron po ba kayo nito? Amen. It refers to growth, increase, and enlargement. Kaya people of God, business people in this place, I want you to know that God wants your growth, your increase and enlargement. At sa season po na ito ang pagdadala ng Diyos sa buhay mo. Growth, increase, and enlargement. Nakikita na po ba natin yung ating mga sarili? Na tayo ay talagang binibigyan ng Diyos ng lugar for growth, for increase, and enlargement. Na dati ito lang yung hawak mo, ito lang yung kaya mong gawin, pero ngayon tignan mo kung saan ka na dinala ng Diyos. At kung nakikita mo na ngayon kung saan ka dinala ng Diyos sa panahon na ito, mas lakihan mo pa ang iyong pangitain. Kasi higit pa sa iyong nakikita at inaasahan ang kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Kahit minsan dumaan ka sa mga pagsubok at kawalan, pero gusto kong malaman ninyo na ang Diyos kailanman ay hindi nawawalan ng mga bagong bagay na nais niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya divine expansion is when God intervenes and brings about growth, enlargement, and increase in someone's life, family, ministry, business, or career. Kaya hindi lang isang area ang kinakatagpo ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, kung hindi lahat ng area ng ating mga buhay. May gustong gawin ng ating Panginoon. Ang tanong, nakahanda po ba tayo sa bagong bagay na nais gawin ng Diyos sa ating mga buhay? Pangalawa po, kung tayo'y nakahanda rin ba ang inyong paglalagyan? Kasi minsan, di ba pakiramdam mo handang-handa ka, pero pag nandyan na yung pagpapala, saan mo ilalagay? Sobrang daming blessing nagiging wasted kapag hindi tama ang napaglagyan. Pero naniniwala po ako sa umagang ito, ang lahat ng lalaki at babae na naririto ay inihanda na ng Panginoon at binigyan na kayo ng Diyos ng mga tamang lalagyan para sa pamamagitan ng inyong buhay, mag-umapaw ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Can I hear an amen?
Amen. Why divine expansion and divine increase? It is the antidote to stagnancy and limitation that are attacking the destinies of people. Ayaw ng Diyos na maging stagnant ang ating buhay. Nung po ako ay nag-decide na maglingkod sa Panginoon, sa isip ko bilang tao, ay hanggang dito na lang ako, maglilingkod lang ako sa Panginoon, puro paglilingkod ang aking gagawin. Pero hindi ko po nakita yung inihahanda ng Diyos along the way sa ginagawa kong paglilingkod. Kaya ako po'y nakontento, ito ang tirahan ko, dito akong titira, ganito yung magiging buhay ko. Pero hindi ko po nakita yung kapangyarihan ng Ephesians 3:20 sa aking buhay. Na higit sa kaya kong isipin, higit sa kaya kong gawin, higit sa kakayanan na meron ako, ang kayang gawin ng aking Diyos sa aking buhay. Never in my entire life na naisip ko magkakaroon ako ng rest house. Never. Pero plano ng Diyos yun for divine increase and expansion na sinasabi niya, anak, hindi ka lang para dyan. Mas maganda ang pangarap ko para sa'yo kaysa sa pangarap na meron ka. Pwede po ba sabihin niyo yan sa inyong katabi, mas magandang pinapangarap ng Diyos para sa'yo? Amen po ba doon? Praise the Lord. Kaya yung divine expansion, enlargement, growth, antidote to stagnancy. Ayaw ng Diyos na maging stagnant yung buhay natin. Gusto ng Panginoon, lalo tayong nag-i-increase, lalong lumalago yung ating pananampalataya, especially this season. Hindi na natin tiyak kung ano pa ang mangyayari at nagbabanta sa ating mundo. Pero isa lang ang tiyak, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Magkaroon man ng dobling pandemic, pero ang mga anak ng Diyos hindi matitinag. Patuloy sa paglago at pag-unlad ng buhay, sapagkat ito ang destinasyon ng mga taong tinawag ng ating Panginoon. Amen. Kaya when divine expansion takes place, you will arise. Sabihin nyo nga, I will arise and begin to shine. God will do it. He can do it. Kasi hindi siya nagbabago eh. Magbabago ang mga katabi nyo, pero ang Diyos hindi sa inyo. You are begin to arise and begin to shine. Yoke will be destroyed. Captives are set free. Territories are possessed. And there will be revival, recovery, and restoration. Revival, bubuhayin ng Diyos ang kailangang mabuhay sa bawat area ng inyong buhay. Recovery, restoration. What enemy has meant for evil, God meant it for good. Kahit na marami pang atake ng kaaway ang dumaan sa ating mga buhay, tandaan nyo to mga business people, partners in the kingdom of the living God, bakod kayo ng kapangyarihan ng Diyos. No one can or will attack you. Wala. You are surrounded. Bakod ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya noon sabi po, kahit kamatayan na hindi natin dapat katakutan. If God is for us, who can be against us? Ang paglago ay tuloy. Ang paglawak ay tuloy-tuloy sapagkat ang Diyos ang nasa buhay ng bawat isa sa atin. If you are expanding, it means that your possession are increasing. Amen? Baka yung iba sa atin, dati isa lang ang tindahan mo, ngayon ilan na. Diba? Nagba-branch out ka na. Natatandaan ko po, nung kami ay bata-bata pa, pero bata-bata pa rin po kami ngayon. Di po ba? Natatandaan ko po kasi dati meron po kaming kantin doon sa JILCS sa
Patag. Kami po yung pinag-handle ng kantin. At nakilala ko po doon, yung mag-asawa po na nandito na sobra ng pinagpala ng Diyos. Hanggang ngayon, nakikita ko pa sa aking imahinasyon yung itsura po ng babae. Talagang, yung bang busy-busy siya sa pag-aayos ng kanyang paninda. Pero ngayon, totoong sinabi ng salita ng Diyos in Proverbs 23 verse 4, I think, nakita ko po sa mag-asawang ito, ang salita na ito, they work smart, not just hard. Diba? Yun po sinasabi ng salita ng Diyos, maraming tao nagmamadali sa pagpapayaman. Pero ang mga anak ng Diyos hindi nagmamadali kasi ang kayamanan ay nakatalaga na para sa inyo. You work smart, not just hard. Amen? You work smart. Kaya ngayon may tao na sila, di po ba? Sabi ko, siguro natutulog na lang itong dalawa na to sa kanila kasi may mga tauhan na sila eh. Increase and expansion. Kaya sabi po dito sa ating pinag-aaralan, kapag yung increase and expansion ay nasa buhay na po ng bawat isa sa atin, it means that your possession are increasing. Hello? Tanungin niyo po yung katabi mo, ilang taong ka nang nagninegosyo? Increasing or decreasing? Pagka decreasing, ibig sabihin nun, may problema. Pagka may problema, saan tayo pupunta? Pagka nagkaroon po tayo, naka-encounter tayo ng mga problema, especially in our business, kanino po tayo pupunta? Kapag medyo nababawasan na ang iyong puhunan at kapital, kanino ka unang tatakbo? Hello, nandito pa po ba kayo? Kanino po tayo unang tatakbo? Sa Lord. Totoo po ba yan? It must be sa Lord. Why? He owns everything in this world. Kaya kung may pananampalataya tayo at tatayuan natin ang ating pananampalataya, hahayaan natin na makakilos ang ating pananampalataya sa ating mga buhay. Even mere words ay i-accomplish ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Testimony lang po, bago po kami nagkaroon, di naman po magandang rest house, but I'm fully satisfied kung ano yung binigay ng Panginoon. Nung pumupunta kami sa lugar na yon, sa isip ko lang naman, hindi ako nag-pray, sabi ko, ano kaya magkaroon kami ng rest house sa lugar na ito. Kasi ang mahal po kapag ka nagre-rent ng mga villas o kaya ng mga sa resort. Pinakamura na nga yung kinukuha po namin 3,000 a day. Pero sabi ko, Lord, kung lagi kami magpapahinga 3,000 a day, kaya mong i-provide, pero iba kapag meron kang sarili mo. Kaya nung nakita po namin, sabi ko, Lord, maganda tong lupa na ito. And God is so good. Kasi talagang kumilos po siya, meron pong isang barangay official sa lugar na yon na kinausap po kami, sabi ganun, Pastora, gusto mo ba tong lugar na ito? Ibibigay ko sa'yo. Sabi ko, magkano pa per square meter? Sabi niya, 300. Hulugan para sa'yo, 10 years. 10 years. 300 per square meter, 10 years. Pero ang pera ko po'y nasa langit lahat Wala po akong dito sa lupa Di po ba? Kaya sabi ko, Lord, napakatagal, hindi ko kaya ng 10 years. Kung sa iba, baka sabihin 20 years pwede, pero ako po tumawad, sabi ko, Lord, 5 years. Tulungan mo ko na 5 years, mabayaran ko to. Kaya humingi po ako ng sa Lord at binigyan ako ng mga hiningi ko sa Panginoon. At ngayon, alam nyo po, wala pang 5 years. Bayad na po yung 1,000 square meters. Nasa hibla ng aking isipan, hindi ko po magagawa. Dahil ako po'y simple na nangangaral ng salita ng Panginoon na may kapangyarihan ng Diyos na kumilos at mag-provide sa buhay na ito. Kaya nakapagpatayo po kami doon ng rest house. Why? Kasi ang sabi po ng Panginoon, I want you to increase in all areas of your life.
in all areas. Ibig sabihin, ang Diyos ay concerned sa lahat ng area ng ating mga buhay. Ang tanong, nakahanda ka ba for increase and expansion? Kung hindi tayo lahat nakahanda, ano po ang mangyayari? Masasayang. Pero ngayon, for the glory of God, pag nakikita ko po yung kubo at nakahiga po ako doon, wala akong magawa kundi magpuri at magpasalamat at mamangha sa Diyos na aking pinaglilingkuran sapagkat siya'y totoo. Siya'y totoo, makapangyarihan, kumikilos, gumagawa. Kahit nga natutulog tayo gumagawa pa rin at nag-iingat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Naranasan niyo po bang mapagod? Ako po'y naranasan ko to mula paa hanggang talampakan yung pagod. Para sa ko, Lord, I need rest. Mentally, emotionally, physically. Sabi ko, parang ganito ba yung karampot na pinaparanas sa akin na naranasan ni Moses? Na millions yung kanyang pinapangunahan, araw-araw pumupunta sa kanya, nagdadala ng problema. Pero meron po si Moses, may pinadala po ang Diyos sa buhay ni Moses para makapag-work smart, not just hard, si Moses. And that is yung kanyang biyana na si Jethro. Alam niyo po, for divine increase and expansion, ang Diyos ay magpapadala sa buhay niyo ng mga tamang tao na makatutulong sa inyo para mapasok niyo yung portal ng divine increase and expansion. Sa oras na ito, nakikita ko po, kayo po ba'y nakikita ninyo? Sumasakay po ba kayo dun sa portal? Pinapasok nyo ba yung divine increase and expansion sa inyong mga buhay sa panahon na ito? Hindi po ito pang bukas. Kung hindi ngayon, pasukin mo yung portal ng divine increase and expansion at ipaparanas ito ng Diyos sa iyo beyond your capacity to think and imagine. He is the God of divine increase. He is the God of divine expansion. And now, nothing is too hard for Him to do. He can do it. I want you to know that God can do it in your life. And God will do it. Certainly do it. When you believe, you will receive. Meron po bang nagsabi, I believe, Lord. I believe it. I believe it. I will see it. I will touch it. I will experience that divine increase and expansion. Amen? Isaac experienced divine expansion. Makikita natin ito sa Genesis 26:12 to 13. Then Isaac sowed in that land and received in the same year. Narinig po ba natin? The same year. Anong natanggap ni Isaac? Lakas po nating lahat. 100-fold. Season of 100-fold return in your life. May tinanim ka ba? Especially sa gawain ng Panginoon. Kapag may tinanim ka, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon, hindi yung sukat ng itinanim mo, kundi ang pangako, 100-fold return. 100-fold return. One time po, umaten ako ng PRM. Lagi naman po tayo umaten ng PRM. Maliban na lang kapag ka po merong kailangan po na puntahan na hindi agad makakabalik. Sabi ko, Lord, magbibigay po ako doon sa offering. And I did. Pero Lord, as you promised, 100-fold return now. I'm not commanding the Lord. I just want to experience the goodness and the faithfulness of God in His Word. Sabi ko, Lord, 100-fold return now. Alam niyo po, bago ako umalis ng New Prayer Garden, may nag-abot po sa akin 100-fold return. Why? God is true in His Word. When He says it, He will do it. When He said it,
He will do it. According to your faith, let it be done unto you. Kaya sabi, then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Hindi lang po 100-fold, kung hindi, the Lord blessed him. Kaya Isaac experienced divine expansion. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. Business people in JIL Santa Maria, the Lord will make you very great. Gagawin ka ng Diyos na famous. The Lord will do amazing things in your life. He will create awesome testimonies in your life that will shock those people around you. Paano nangyari yon? At sasabihin mo, it is you, Lord. It is you. It is you, Lord. Lagi, ibalik natin sa Diyos ang kaluwalhatian. Walang atin eh. Lahat sa Panginoon, even our abilities and talents, even all the things that we have, it is Him. Can we say to the Lord, it is you, Lord? Amen? Kaya si Isaac, ginawa ng Diyos, very wealthy. Kaya naman yung mga tao sa kanyang kapaligiran, ano po ang nangyari? Nainggit. Diba? Hindi natin maiiwasan na may mga taong maiinggit sa atin. Pero wag tayong masyadong patola. Okay? Kakaintindihan po ba tayo? Diba? Wag po tayong masyadong maging mapagpatol. Sabi ng iba, mamatay sila sa inggit. Ang isa lang ang alam ko, pinagpapala ako ng aking Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon because today I see the Lord making room for you in Jesus' name. When a room is made, it means that something is coming to fill that room. Kapag may mga lalagyan ka pa, nakikita ng Diyos na hindi pa puno, pupunuin nyo ng Diyos. Lalagyan nyo ng Panginoon. Why must you expand? Number one, it is a promise for the covenant seeds of God. Sapagkat pangako po ito ng Diyos. Nakipagtipan po siya kay na Abraham na pagpapalain niya ang lahing ito hanggang nakarating sa buhay ng bawat isa sa atin. At sinasabi po ng aklat ng Hebrews, we are. Yung mga nasa Old Testament, they received the covenant blessing of the Lord. Pero ang sabi ng Hebrews, in our time, we are in a better covenant because of what the Lord has done for us. From poverty to prosperity. Yun po ang destinasyon at nais ng Diyos na paglagyan sa buhay ng bawat isa sa atin. It is a promise for the covenant seeds of God. Genesis 9:27, God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. So being a child of the covenant puts you on the list of divine expansion. Nasa listahan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, with all faith in your heart, nasa listahan ka na. Diba? Nasa listahan ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung saan ka niya dinadala. Kaya lang minsan para tayong mga panike, lagi tayong nagpapanik. Ay Lord, naku po, late na ako Lord. Diba? Lagi tayong nagpapanik even in little things. Pero ang sabi ng Panginoon, do not panic. Trust in the Lord. All things. Sabihin natin, all things. Pag sinabing all things, lahat ng bagay will work together for your good. All things will work together for your good. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya sa Panginoon, sigurado ang ating kinabukasan. Walang katalo-talo. Amen.
Diba, dumarating ang mga bagyo, dumarating ang mga pagsubok sa buhay, minsan may sampal, pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Yesus, be still! Peace! Be still! Amen? Pwede bang sabihin nyo sa inyong mabagabaging puso, peace, be still. Diba? Kasi kapag ka nababagabag na at natatakot na tayo, ibig sabihin lumiliit, nawawala na ang ating pananampalataya. Yun pong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, o kay liit ng inyong pananampalataya. Why you must expand? Number 2, to be a blessing to others. To be a blessing to others. He that is small in possession will struggle in helping others. Na habang pinagpapala po tayo ng Diyos, wala tayong maging struggle sa buhay kung hindi pagpalain ang iba. To be a blessing to others. He that is of a small stature spiritually have no or little to offer to others. Now, concerning Abraham, God caused him to expand, and through him, the nations of the world are blessed. Through you, your family, and the people around you will be blessed. Through you and the people around you will be blessed. Gagamitin ka ng Diyos na daluyan ng pagpapala. Gagamitin kang dispenser ng mga pagpapala ng ating Panginoon. But, kagaya po, hindi ko alam kung naituro po ito sa atin, remember God. Remember God. Always remember God. It is He who gives you the ability to produce wealth. At i-increase ng Diyos ang iyong ability to produce wealth. Dadalin ka ng Panginoon kung nasaan ang mina ng pagpapala. Dadalin ka ng Diyos. Naririnig ko po ang tinig ng Panginoon na dadalin ka ng Diyos sa mina ng pagpapala. Mahina po yung amen nyo. Dapat ay nayayanig ang kalangitan. Amen? Diba? Parang yung bunga. Pag hindi mo kayang sungkitin, ano yung ginagawa? Diba? Kapag ka may bunga, gustong-gusto mo, pero kulang yung panungkit mo, hindi masungkit, ano yung gagawin mo sa puno? Diba, yuyug-yugin mo hanggang bumagsak yung bunga. Kailangan resounding amen ang naririnig ng Diyos kapag ang rema words ay dumarating sa ating mga buhay. You will be a blessing to others. Amen? Amen. Mas malakas po. Amen, anak. So be it. Kaya, this is my declaration for you today. The Lord shall expand you, and you shall be a blessing to others. And when the Lord expand your spiritual capacity, many people will draw spiritual strength and nutrients from your wells. Doon sila sasalok sa mga balon ninyo. Papahintulutan nyo po silang sumalok ng mga pagpapala sa inyong mga balon. Amen. And then you will have such increase wherever you go. Kaya nais ng Diyos ang expansion ng bawat isa sa atin, ang increase spiritually, mentally, emotionally, di po ba? Hindi yung maging emotional tayo lagi, kung hindi maging matatag yung emosyon ng bawat isa sa atin. Yung ating mga kaisipan, laging nagtitiwala sa Diyos, laging nakikita ang mas malaki pa na kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Why you must expand? To silence and frustrate the wicked. To silence and frustrate the wicked. Sino man na nagtatangka ng masama sa inyo, hindi sila magtatagumpay. Lagi silang mabibigo at makikita nila kung paano kayo pagpapalain ng Diyos. The wicked will continue to make noise around you when you are small. Di po ba? Pagka maliit ka, minamata-mata ka. Pero hintayin nila ang gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. When the Lord expands you, they will be silenced.
and you will be rejoicing. We will rejoice in the goodness of the Lord. Number 4, expansion, put songs of praise in your mouth. Totoo naman kapag nakikita natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay, He put a song in our mouths. The fruit of our lips giving thanks to Him. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi ng Isaiah 54:1-3? Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Kaya sinasabi po nung verse 2, enlarge the place of thy tent and let them stretch forth. Palakihin daw po natin, patibayin natin yung ating mga talian, yung ating pananampalataya sa Diyos. At palakihin natin ito. Kaya this Bible verse encourages you as business people to boldly embrace a vision of growth and expansion without fear or hesitation. Tandaan niyo po, kailanman ang Diyos ay hindi nagkakamali sa lahat ng pinapahintulutan niya at pinangyayari sa ating mga buhay. Because you are destined for fruitfulness and increase that God promised. Ang Diyos po ang nangako sa buhay ng bawat isa sa inyo at gagawin po yan ng Panginoon. Exponential expansion that goes beyond our own natural abilities or resources. It is you, Lord. It is Him. Nagagawa po ng increase and expansion sa inyong mga buhay. Kaya as people of God, gawin natin yung ginawa po ng mga anak ng propeta nung panahon po ni Elisha. Ang sabi po ng mga anak ng propeta sa 2 Kings chapter 6, 1 and 7, the sons of the prophet said to Elisha, where we are now is too small for us. They hated that small place. They got uncomfortable there. They refused to continue there. Ano po ang meron sila? Hatred for smallness. Kontento na po ba kayo kung ano ang meron kayo ngayon as business people? Sino po nagsasabing hindi pa, Lord, marami pa kaming gagawin para sa inyo. Amen? Kaya ang sabi po sa key to divine expansion, develop hatred for smallness. Hindi ako para rito lang, masikip na to. Panginoon, expand it. And show me the way, Lord. Alam niyo po, ang sikreto, para makita natin mga great things from the Lord. Expansion, increase, blessing, overflowing. Ang sikreto lang po, Jeremiah 33 verse 3. Ano pong sabi ng Jeremiah 33:3? Call, 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 call. God is a call away. And He will show great and mighty things in your life, in your family, in your businesses, in your workplaces, in the sphere of your influence. Just call upon Him. That is the secret. At sabi po ng Jeremiah, I think 27, there's nothing too hard for God to do. Kapag marunong kang tumawag sa Diyos, nilakipan mo ng pananampalataya, nilagyan mo ng gawa, ang kasunod nun, rumaragas ang pagpapala. Call, faith, action, brings overflowing blessing because the promises of God are true and sure for His people. Amen po ba doon? Amen. Praise the Lord. Next, key to divine expansion, speak to God. Kagaya po ng sinabi ko kanina, you pray. Makipag-usap ka sa Panginoon, Lord, eto na po yung nangyayari, ano po yung kailangan kong gawin. Pag nababagabag tayo at hindi na natin alam kung ano ang gagawin,
Kagaya ng ginawa ng mga anak ng propeta, they speak to Elijah. They didn't keep quiet, they spoke out. Pag bigat na bigat ka na, huwag kang manisi ng mga katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pag may problema, ako. Hindi kita dapat sisihin. Okay. Di ba pag may problema, kung sino yung una nating nakikita, yun ang nasisisi at napagbubunto na natin ang init ng ating mga ulo. You speak to God, Lord, may problema ako, hindi ko alam ang gagawin, ayokong ibuntun to sa mga tauhan ko, sa pamilya ko, di ba? Kasi mas marami pong inaani na punching bag ng mga salita sa atin, yung mga malalapit po sa atin, mali o tama. Di ba? You speak to God. Sabihin mo yung bigat sa Panginoon kasi siya ang masigit na makatutulong sa iyo. You speak out through prayers. Nag-uusap po kami kanina. Ang sabi ko lang sa kanya, basta pray lang tayo. Kasi kagaya din ng sinasabi po niya kanina eh. Yung mga nararanasan natin sa ministry, di ba, we want to increase in numbers, especially in quality. Pero alam niyo po, sa paglilingkod ko sa Panginoon, isa lang yung nakita ko pong sikreto, prayer. Prayer. You ask God, Lord, paano gagawin namin? Sa kami pupunta? Eh pag ginawa mo na yung dapat mong gawin, wala kang nakitang resulta, manahimik ka. May ginagawa ang Diyos sa likod ng pananahimik mo. Prayer works. Kasi po sa Santo Tomas, sabi ko, Lord, nagawa na namin, nag-follow up ka, tama, nagbigay ng tracts, nag-invite, pero parang yung mga tao, ano lang, isnab lang. Diba? Pero sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Sino ba gusto mong dalhin dito sa church na ito? Ang mahalaga sa Panginoon, ginawa mo yung bahagi mo. Hindi ka naging pabaya at makikita mo, in His time, He will do such great things in your prayer. In His time. May tamang timing ang Lord. Sa panahon po na ito, hindi ko po nakita na napakaraming bata na dadali ng Diyos sa church. Kasi parang napagod na ako, Lord. Ginawa ko na po lahat. Tapos ang sabi ng Lord, alagaan mo yung mga bata na yan. Alam niyo po, kung meron mang ministry, kaya kong i-take over, wag lang bata. Wag lang bata. Parang naduduwag ako, hindi ko alam kung ano ang ituturo ko. Pero doon ako nilid ng Lord. I-handle mo yung children, kaya nasa children ministry po ako ngayon eh. But God is good. Alam niyo po yung bumabaha yung mga kapahayagan ng Diyos para sa mga bata na ito. Kaya nagkaroon po tayo ng children worship service sa Santo Tomas. Sa tabing bakod po yun. At ang sabi ng Lord, feed the word. Feed them food. Pakainin mo sila ng salita ko, pero pakainin mo rin sila. Huwag mo silang hahayaan na aalis sa lugar na ito nang nagugutom. Kaya every Saturday, ang mga bata, hindi na po kami nag-i-invite. Yung mga bata mismo pumupunta doon. And the good thing, na nakita ko yung divine increase and expansion ng Lord, itong mga bata po na ito, tinanong ko lang sila, mahal niyo ang Diyos? Opo. Paano mo mapapakita na mahal mo ang Diyos? Sabi ko, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Sino ang gustong magbigay sa Panginoon? Ang dami po, hindi ko ine-expect na yung mga bata na yon, sa kanilang murang isipan, ay tutugon sila sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Ikat nyo na lang po ako pag ano na yung time ko. But I want to share this. Alam nyo po ba na ang mga bata na uma-attend, siguro nag-start po tayo ay August. Ngayon ay September. Yung mga bata, they are a tither of the Lord. Pagpapasok ng church, ang unang hinihingi, yung kanilang envelope.
At nagulat po kami mga bata na uhugin. Nakita ko yung envelope nung binibilang na po ng mga treasurer natin. May bata po doon, 8 years old. Ang ibinigay 200. 200. Hindi ko po yun ina-expect. Pero I believe that is the work of God. Work of God. At sabi ko, sige, taas nyo yung mga envelope ninyo, nananampalataya ka ba, ibabalik yan sa iyo ng Panginoon. Mag-pray ka ngayon. At kung ano yung prayer mo, ibibigay sa iyo yan ng Lord. Bumalik po, kahapon, nung Saturday. Sabi ko, ano yung patotoo mo sa Panginoon? May bata na nagtaas ng kamay. Nung itinaas niya yung kamay niya, sabi niya ganon, ipinag-pray ko po na wag nang umulan at wag na po kaming bahain. Ano ang ginawa ng Diyos? Hindi na po umulan. Nakapasok na po kami sa school at wala pong baha sa aming bahay. God is an answering God. Amen? Bata. Diba, isipin natin, lalaro-laro lang, pero naiintindihan nila how much more sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, mga business people ng JIL Santa Maria, ang mga pananalapi na ibinibigay ninyo sa gawain ng Panginoon, it goes a long, long, long way till eternity. Hindi po yan nasasayang. Gagamitin niya ng Diyos for the expansion and increase of His kingdom. Remain faithful to God, and He will remain faithful to you. Hindi ko na po matatapos yung aking inihanda, pero ito po yung ini-impress ng Lord sa puso ko sa oras na ito. You are destined for divine increase and expansion. Will you respond to the challenge? Lahat po ng gusto na mag-respond, mabilis na mabilis, pumunta lang po kayo dito sa harapan, and I believe the Lord will speak to you. Ito po yung challenge sa bawat isa sa atin, do something and make things happen. Do something. Pag may ginawa ka, sasamahan ka ng Diyos. I-increase nyo po, i-expand nyo sa area ng inyong buhay, yung inyong prayer life. Challenge God. Panginoon, eto, huwag kang hihingi ng maliit. Lakihan mo yung hihingin mong expansion and increase for your business sa Panginoon. All you need is to pray so you worry less. More intake of the Word of God so that you can experience the power of His Word and the truthfulness of His promises. Don't be moved by what you see. Your test is about to turn into your testimony. Your test is about to turn into your testimony. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Diyos. It is you, Lord. It is you who gives us the ability to produce wealth, to confirm your covenant, your promises to your servants, to our ancestors, O God, to our faith fathers, Lord. Kaya sa oras na ito, nandito po yung mga business people, nakaharap po sa inyo ngayon. And I ask, Lord, to stretch forth your hands towards these people and let loose unto them the anointing of divine increase and expansion. Yes,
Hurobasakaya rabakande rarababababababakaya. Sharabababababakaya ramakia. The Lord is doing something great right now. Believe your expansion, believe your increase. God is about to do great things in your life beyond you can imagine, beyond. Hallelujah. Yes, in Jesus' name, break forth and receive divine increase and expansion in your business, in your life, in your family. Receive it. Yes, receive divine increase and expansion. The Lord will bless the works of your hands. This is your season for divine blessing and increase and growth, recovery, restoration. Receive the power of God in your life. Receive it. Oh, rababababakaya, sharababababakaya. It's going to flow like a mighty river, especially in your family. Right now, may mga... Okay. Ask God na mag-overflow yung nararanasan nyo po, tinatanggap nyong pagpapala, maging sa inyong mga anak, and the Lord will do it. Amen. Yes, the Lord will do it. He will show it. Oh, Yarabakaya, receive that anointing of divine increase and expansion. Hallelujah, hallelujah. Oh, from the left to the right, you will expand. Yes, receive it, receive it. Yes, receive it. Receive the blessing for expansion and divine increase. Yes, the Lord is preparing you for greatness. Receive it. Woo! Woo! Yorosokaya, rababababakaya. Binubukas po ng Diyos your vision right now. May pinapakita po siyang vision sa inyo. Claim it and receive it. That is yours. Woo! Oh God, you are so great. It is you, Lord. It is God. It is you. It is you. It is you, Lord. It is you. It is you. It is God in your life. Hallelujah. Divine strength. Divine strength. Yes, receive. Blessing after blessing. Receive divine expansion and increase. Yes. Receive the power. Receive the power. Receive the anointing of divine increase and expansion. Amen. It is flowing like a mighty river in your life, in your family, in your business. Oh, hallelujah, hallelujah. Because you worship the Lord increase your ability to produce wealth. But remember the Lord your God. Remember the Lord your God. Yes, receive it. Oh yes, receive the anointing of divine increase and expansion. Amen. Receive it. Receive the blessing of divine increase and expansion. Yes, it is done. It is done. Yeah, Rabasokayo. Receive it. As you receive it, it shall come to pass. God, your Maker, is the one who will bless you, strengthen you, and give you longevity of life. Amen. Amen. Yes, receive it. As you believe, you will receive. So be it upon your life. Mangyari ang pinapanampalataya na tinihingi mo sa Panginoon. Mangyayari sa iyong buhay. Yes. The burden has been lifted up from your shoulders in the name of the Lord our God. Amen. Hallelujah. Yes. He will carry you through. He will carry you. He is your Father God, the amazing God who will do amazing
Lord is about to do great things in your life. Yes, He will bless even the children. He will bless this womb. He will bless it. He will bless. He will bless the fruit of your womb. The Lord will bless the fruit of your womb. Jesus, Ikaw ang Diyos na Receive the blessing. Receive the blessing. Receive the blessing. Receive divine increase and expansion. Hallelujah. In every area of your life. Be blessed. Stay blessed. Stay blessed. Amen. ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Even in your old age, it is He who will prosper you. It is He who will do such amazing things in your life, your business. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Yes, it is yes. Kamangha-mangha. Magbublong uli yung business na hinihingi mo sa Panginoon. Jesus, Ikaw It is a yes. It is a yes. It is a yes. Yes. Amen. You ask God, He listens, and He answers just in time. Yes, receive your blessing from the Lord just in time. Just in time. Just in time. It is perfect. It is good. It is pleasing because it comes from the Lord, the God who made you. Amen. Amen. Receive it. Receive your blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Receive it according to your faith. Let it be done. Let it be done. Yes, receive it. Receive the power to produce wealth. Receive it. The Lord will bless the works of your hands. The Lord will bless your children's. The Lord will bless you all the days of your life. Yes. Amen. Yes. You will be blessed forever. You will be blessed forever. Amen. Amen. Yes, receive. Whatever you ask from the Lord, receive it. Receive the anointing of divine increase and divine expansion in the name of the Lord. Hallelujah. He shall prosper you. Trust Him. Trust Him. Trust Him. Trust Him. Yes. From the rising of the sun until the going down of the same, because you praised Him, you honor Him, you serve Him, begin. Hallelujah. Woo! Begin to acknowledge that blessings. He will multiply it from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. It is yours. ngayon at kailanman. Kapangyarihan Yes, mo'y receive it according to your faith. Receive it. Amen. 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 Yes, pagdating mo po ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Hallelujah. Pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang inyong negosyo. Pagpapalain. Sasamahan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Receive it. ngayon at kailanman. Receive the anointing to prosper and to have a good life with a good health in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Ikaw ang Hallelujah. Let us thank God. Salamat po, O Diyos, sa inyong katapatan. Ang nakakayang sa aming mga buhay. Lagi po dahil sa inyo. Sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri, pagpapasalamat. Not unto us, Lord, not unto us,
But to you alone all the glory. Panginoon, lagi mong bakuran ang iyong kapangyarihan ng mga business people na ito. Nakapartner for kingdom increase and expansion. Let your very will be done. Let your kingdom come upon their lives, upon their family, upon their businesses. And glorify your name, O God. Glorify your name. Glorify your name. Maging Panginoon sa lahat ng naglilingkod, O Diyos, through this service, Panginoon, ng businessman. Bless them indeed, Lord. Do something great in their lives that is obviously from you. Let your hands be upon them. Keep them safe in your presence, but keep them away from Satan's trap. In the name of the Lord our God, amen and amen. Praise the Lord. Stay blessed. Stay connected to God and highly favored. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay paborito mo natin lahat ng Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo, Panginoon! Pagpapala mo at pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. O Jesus, pagpapala mo at pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Maaari na po tayo makaupo. Amen. Nandito na naman po tayo sa napaka-special na part ng ating pagsamba sa araw na ito. So tayo po ngayon ay magbibigay para sa ating Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos sa atin na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa atin pong pagbibigay, pagpa-prioritize ng ating mga financial and monetary blessings, ay patuloy po nating i-bless ang gawain ng Panginoon dito po sa ating Businessmen's Worship Service. So inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy po tayong ma-remind na sa atin pong pagbibigay, palagi pong may kagalakan dahil ang mga binibigay po natin yung pong ating offering of faith and thanksgiving to our Lord sa lahat po ng biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob at ipinagkakatiwala po sa atin through our businesses. So sige po, ipanalangin po natin yung ating tithes and offering. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord, for putting us in the center of your vision for the expansion of your kingdom through our businesses. Maraming salamat po sa lahat ng financial blessings na ibinibigay mo po sa amin. Salamat dahil pinagkatiwalaan mo po kami ng aming mga hanap buhay, ng aming pong mga businesses. Ang dalangin namin patuloy nga na gamitin mo na vessel of your blessings, O God, for the expansion of your word and your kingdom. Ang amin pong hanap buhay, ang amin pong pamilya, ang amin pong mga sarili. And as we continue to grow in faith, putting our trust in you, O God, we will not be anxious about anything, but in everything, through prayer and supplication, we will make our request be made known to you. We will not be worried about the future, knowing that we stand on your promise, Lord, that you will fully expand our finances, our businesses, our lives, in all areas of our lives, O God. Panginoon, maggalak ka po sa aming mga alay sa iyo, our tithes and offering.
I-bless mo po ang mga ito and use it for the expansion of your kingdom. At maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy nga na mararanasan namin ang pag-iingat mo sa larangan po ng aming finances. We give you back all the glory in Jesus' name. Amen. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Well, come on. Come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Oh, don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Righteousness, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Oh, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Well, come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Well, come on, everybody. Oh, there's love in the kingdom. So much love. There is love in the kingdom. Come on, everybody. And there is peace in the kingdom. So much peace. There's so much peace in the kingdom. So come on, everybody. Because there's joy. Oh, yes, there's joy. There's joy in the kingdom. Come on, everybody. Love in God's kingdom, child. Oh, yes, there's love. Come on, everybody. Oh, yes, there's peace in God's kingdom. So much peace. So come on, everybody. Yes, there is joy. Joy in God's kingdom. There is joy. Come on, everybody. I'm an heir. So glad I'm an heir. I'm an heir of the kingdom. Come on, everybody. Don't you want to be an heir? Don't you want to be an heir of God's kingdom? I'm an heir. Come on, everybody. Don't you want to be an heir of the kingdom? Don't you want to be an heir? Oh, yes, I'm an heir of the kingdom. Come on, everybody. Ayan. So, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Ayan. So, for announcement po. Ayan.
So businessman worship service every Sunday po, 7:30 a.m. So wag po tayong magdamot sa kapwa po natin. No? Invite po natin yung ating mga kapwa businessman. So dapat po hindi lang po tayo napagpapala, kundi yung mga kakilala po natin, kaibigan, kamag-anak. So nabibision po natin na pupunuin po ng Lord ang mga upuan na nandyan para po sa mga businessman po na maglilingkod po sa Panginoon. And youth service po every Sunday, 9 a.m. Yan po. Para po sa mga anak po natin, mga kapitbahay na kabataan, invite po natin po sila para sa 9 a.m. po. And then po, KKB, ayan, KKB 8th anniversary na this coming September 21 at IRM Guyong. So invite po natin ang ating mga kabataan po, no, so excited na po tayo dito. And then po, ito po, para po sa ating JIL 46th anniversary, mag-order na po tayo sa ating t-shirt po. So 250 pesos po sa registration po kay Sister Jo Garcia po. Yan po. And we are hiring po sa Pandi Claims Management Incorporation. Yan po, nakikita po natin na mga college graduate po yung hina-hire dito po. Yan, fresh graduate are welcome po. And then po, ayan po, ang i-feature po natin ngayon sa businessman worship service ay, ano po ito? Ayan po. Ay, sorry po. Ayan po, kay Sister Marlene de la Cruz and Brother Richard de la Cruz. Ayan po, palakpakan po natin sila. Grabe po, yan. Ayan. Pwede pong maanyayahan si Pastora Evelyn para po ipag-pray po ang ating businessman na na-feature po today. Ayan. Sige po. Pwede po ba na ituon natin sa kanila yung ating mga kamay and let us speak blessing, overflowing. Ama, pinababakuran po namin ang buhay ng aming mga kapatid na ito ng iyong kapangyarihan. At habang sila'y bakod ng iyong kapangyarihan at pag-iingat, bumuhos po ng malaya ang lahat ng uri ng pagpapala sa kanan, sa kaliwa, sa itaas, sa harapan, sa likuran. I command blessing to overtake their lives, O God. Pagpalain niyo po ng lubos, Panginoon, ang kanilang pwesto sa palengke. Let there be promotion, expansion, great increase, Lord. Continue to be with them. Continue to release the spirit of knowledge, understanding, the spirit of wisdom, counsel, and might that comes from you, especially the spirit of the fear of the Lord, na lagi nilang maalala, it is you, Lord, that bless them, and you will bless them beyond the capacity for them to think and imagine. Malalakaran nila, Panginoon, ang mga pagpapalang inihanda mo para sa kanilang buhay. And as minister of the gospel, O God, let divine increase and promotion, Lord, be experienced by Brother Richard and Sister Marlene. Receive the anointing. You will be blessed forever. And the victory of the Lord is sure in your life, in your family. The Lord will bless not only you, but also your children. Receive the favor of the Lord. Amen. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Wherever you go, the favor will surround you. The favor of God and the favor of man all the days of your life. This is the message of the Lord for you. Remember, it is Him who gives you the ability to produce wealth. Habang nakikita ninyo yon, lagi niyong lakaran na parangalan ang Diyos. In Jesus' name, this is our prayer, Father.
Amen and amen. You are forever blessed. Victor. Candy. Praise the Lord. So minsan pa, tumayo po ang mga lubos na pinagpala ng ating Panginoon at tayo po pumalakpak. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise, praise be to God. At tayo po yung magwawakas sa ating panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay nga po, Lord, na hindi mo po binigo ang bawat isa na nagbigay na o naglaan ng oras, Panginoon, upang makatagpo ka. Tunay nga po na sino man kumakatok, tumatawag sa iyo, Lord, umahanap sa iyo, ay tunay nga po na nakakasusumpong, na pagbubuksan mo po ng pinto, Panginoon, at nabibigyan mo po. Maraming salamat po sa iyong lingkod na siyang ginamit po sa oras ito, kay Pastora Evelyn Grabador, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, Lord. Salamat sa double portion of the anointing na kanyang naranasan na siya pong dumaloy din po sa amin, Lord. Na tunay nga po na muli mo pong binuksan aming mga spiritual eyes, aming spiritual ears, O God, maging aming spiritual understanding, O Panginoon, upang lubos na makita namin ang iyong mga layunin para po sa aming buhay, Lord, maging sa bawat sa amin. And thank you, Father God, maging sa kanyang asawa, Lord, si kay Brother Rolly Grabador, maging sa kanilang anak, kaya ay Pastora Blessed Grabador, Lord. Patuloy mo silang pagpalain. Continue to bind them, Lord God, with your fresh blood of Jesus, O God. And thank you, Father God, for always providing their needs, Lord God, according to your riches and glory by Christ Jesus. And thank you, Father God, maging sa promises mo, Panginoon, sa bawat sa amin, na iyo po nga patuloy na inilalaan sa amin at naway magamit namin, Lord God, for this whole week, Lord God, in Matthew 18:18, that whatever we bind on earth will be bound in heaven, and whatever we loose on earth will be loose in heaven. Let us, Panginoon, patuloy mo po kami tulungan na ito po mag-manifest sa amin at magamit namin, Lord God, yung authority and pinagkatiwala niyo po sa amin, that you called us to be the head and not the tail, O God, to be the light of this world, Panginoon, not only, Panginoon, that called us to be a businessman, but also, O God, to be a faithful servant mo, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And continue, Lord God, to be dwell in us, Lord, sa bawat aspeto naming buhay, Panginoon. Sa bawat araw na daraan, Lord, ay patuloy namin maranasan ang iyong presensya. Kung paano naranasan namin ang iyong presensya at pagkilos sa umagang ito, ay tunay nga po maging baon namin to for this whole week, O God. And thank you, Father God, for this victorious day, Panginoon. And victorious life, Lord, na pagkatiwala niyo po sa bawat sa amin. Maging sa pansamantalang paghiwa-hiwalay po namin, samahan niyo po kami, Panginoon, at tunay nga po yung pagsama, pag-iingat, mga warrior angels mo, Panginoon, aming mararanasan, ang aming makakasama, Lord, maging banal Espiritu mo, Lord, na patuloy na gagabay sa amin. Muli, Lord, we pray the blood of Jesus be upon us, even, Lord, sa mga worshiper mo, sa mga instrumentalist mo, Panginoon, sa mga great servant mo na ginamit sa umagang ito, patuloy mong pagpalain, O God. At salamat for the next Sunday, Panginoon, ay marami kaming madadala sa iyong paanan at pupunin ang lugar na ito at mararanasan ang presensya mo kung katulad na naranasan namin sa umagang ito. Muli, Lord, sa inyo po ang lahat ng papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. God bless us all po at inaanyayahan po ang bawat isa na para po sa ating picture taking with our Pastora Evelyn po sa stage po. Dito po tayo. Praise God. Ayan. God bless us all po. Dito po tayo sa tabi ni Pastora. Sige po. Amen. Sige po. Praise the Lord. Yung iba po sa kabilang side, lipas. Ayan, ayan, ayan. Praise the Lord. Sige po. Kompleto na po ba tayo? Wala pong naiwan sa bangka. Praise God. Ayan, sige po. One in Christ.
Ready po. Saglit lang po, saglit lang, saglit. Okay. Ready po. 1, 2, 3. Smile po. Diyos at bayan po. Ready po. 1, 2, 3. Smile. Okay na po. God Okay, bless God po. bless po. See you next Sunday po.
praise.